Siyempre, patapik naman po ang iyong katabi. You are blessed that you are here. Sige nga pa, patapik pa. You are blessed that you are here. Ayan po, malakas na palakpak po para sa ating Panginoon Diyos. Can we shout? Hallelujah! Sige nga po, can we shout? Hallelujah! Hallelujah! So, ayan na po natin ang ating puso. Mangingi tayo sa Panginoon Diyos ng guidance. And let's go! Let's celebrate! Come on, let's dance to the Lord! Come on, let's sing! Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Let's sing! Ikaw ang aking pastor na hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Di mapipigil sa pag-awit. Pagkat siya'y ay mabuti, oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sigana at umahabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa! Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mapailing pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa sa biyaya mo. Sapat na
pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan mo, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Let's praise the Lord! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Come on, let's dance to the Lord. For He is victorious in our lives. Come on, let's celebrate. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Come on, let's sing everyone. Let's sing. Langit ang aking nadarama. Come on, let's clap our hands to the Lord. Kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y For the last time, let's declare. Langit ang aking Yes, hallelujah, Lord. sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Sa'yo'y sumasamba, pagkat sa'yo'y sumasamba. Come on! Hallelujah! Yes, Jesus! We worship you. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. We are rejoicing, oh God, in your presence. Hallelujah! Lord, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy, Panginoon Diyos, na iparanas mo sa amin ang inyong kapangyarihan, oh God. Hallelujah. Come on, let's continue to worship. Kung pumunta ka dito sa church na meron kang bitbitin, bigay mo na yan sa Diyos. Dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? Hindi aksidente na nakarating ka dito. Andito ka para ipakita sa iyo ng Panginoon Diyos kung gaano siya makapangyarihan sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Sige po, let us feel the presence of the Lord. Let us acknowledge the presence of the Lord. Hallelujah, Lord, we worship you. We honor you in this place, oh God. Hallelujah.
sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo, sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ng kaluwalhatian mo, sapat ng kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala. Come on, raise your voice to the Lord. Hallelujah! Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for guiding each one of us, Panginoon Diyos. May you continue, O God. May anoint, Panginoon, ng bulwagang ito at maranasan, O God, kapangyarihan at presensya niyo. Hallelujah. Come on, let's give our hearts, pour our hearts to the Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katamatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking
po natin sa ating pag-awit. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Come on, let's declare. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Hallelujah. Sige, bigyan natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, yung pinakamalakas na palakpak na deserve ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, Father God. Tunay na napakadakila mo sa aming buhay. Napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, tunay, Father God, na napakadakila mo sa aming buhay. Salamat, Ama, sa iyong dakilang katapatan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na kahit kailanman, ay hindi kayang tumbasan ng sanlibutan, Father God. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay sa umagang ito. Naramdaman na namin yung pagpapala na nanggagaling sa iyo, Father God. Salamat, Lord, minsan pa sa araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat sapagkat yung araw na ito yung araw kung saan itinakda mo upang kami na iyong mga anak ay sama-samang magpupuri, sama-samang magbabalik ng karangalan at pasasalamat sa iyong pangalan, Father God. Lord, tunay sa umagang ito, salamat sa panibagong lakas, sa panibagong buhay, sa panibagong sigla na ibinigay mo nga po sa amin. Tunay, Lord, na ngayon pa lang ay napagpaalam mo na ang bawat isa sa amin. Lord, at this moment of time, Panginoon, sa amin pong gagawing pag-aaral na iyong salita, Lord, sa apat na sulok ng lugar nito, we just pray na yung banal na espiritu ay lulukubin nga po, Ama, ang apat na sulok ng lugar na ito, Father God. Lord, dalangin namin sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord, help us to focus on you, Father God. Focus lamang po kami sa salita mo ng sa gayon, Ama, tunay na makakuha namin ito ng buong buo, Father God. And Lord, even we pray, Panginoon, na as I share your word, Lord, dalangin ko na sa pamamagitan nito, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ang maparangalan sa buhay ko, Father God. Langisan mo ang aking labi ng sa gayon, Ama, hindi nga pa ako makita ng kaaway at tanging salita mo lang, Panginoon, ang makahayag sa kalagitnaan na ito. And even, Panginoon, sa aking mga kapatid na makikinig, dalangin namin na patuloy na ihanda mo nga po ang kanilang mga puso. Ihanda mo ang kanilang mga tenga, Panginoon. Gayon din yung mga kapatid namin na nasa online, Father God. Gayon din ikaw din ang sa kanila'y tumabi nang sa gayon, Ama, tunay na makamta nila yung pagpapala na nais mong ibigay sa oras na ito. And in this moment of time, Lord, we just want you to allow us, Father God, to encounter you once again this morning, Father God. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede bang makita yung mga ngiti yan, na mga anak ng Diyos na nakaranas ng pagpapala at may kasamang palakpakan. Yan, praise God. Hallelujah. Hallelujah. So this month of February, pag month of February, we are celebrating Hearts Month. Diba? So, yung mga kabataan, kadalasan pag February, pinaghahandaan yan eh. And even hindi lang mga kabataan, minsan tayo din, ako, dati talaga pinaghahandaan ko yan eh. Kasi kapag month ng February, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa puso. And we are so blessed kasi this month of February, yung naka-inline na mga teachings na mapapakinggan natin
sa month of February ay patungkol din sa pagmamahal. And again, gusto kong i-stress out, no, sa ating mga Kristiyano, hindi lang month of February ang araw ng mga puso. Amen? Kasi sa ating mga Kristiyano, dapat araw-araw ay araw ng pagmamahalan. Amen? Amen po ba? Pwede bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah. So last week, Pastor Dong tinuro sa atin is about the passionate love for God. So in the New Testament, sa book ng New Testament, so merong two greatest commandment ang binigay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. So first commandment na binigay niya sa atin, makikita natin sa Mark 12:30, and it says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So yun yung first commandment ng Lord, na kailangan mahalin natin ang Diyos natin ng buong puso natin, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. So yun yung first commandment ng Lord. Kaya nga sa wika nga ni Pastor Dong, no, last Sunday, sabi niya, dalawang bagay lang talaga yung talagang tumimo, yung nag-hit sa puso ko doon sa sinabi niya. When it comes to loving God passionately, sabi niya, kung magmamahal lamang din tayo sa Diyos, pusuan na natin. Amen? Kung magmamahal lamang din tayo sa Diyos, pusuan na natin. Kasi, sabi sa Mark 12:30, dapat ibigay natin sa Diyos lahat-lahat. Yung puso natin, yung buhay natin, yung isip natin, maging yung buong lakas natin. So yun yung. And second thing, sabi ni Pastor Dong, God deserves our best. God deserves the best. God deserves my best. No, kasi ang Diyos nga natin, so yun yung first commandment eh. So kailangan, dahil ang Lord is the God of love, so kailangan dapat ibigay din natin sa Lord yung the best, kasi the best lagi ang binibigay niya sa atin. So that is the first commandment. And ngayong linggo, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa second commandment. So ang second commandment natin ay umiikot dito. So our title is about compassionate love for others. Yan, so as we get started, I want to do something a little bit different. No? So ngayon, pwede bang tumingin ka sa kaliwa? Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, so tapos tingnan mo naman sa kanan. Ayan, tingnan mo ulit. Ayan. And ngayon, tingnan mo naman yung likuran, yung sa likuran mo. Ayan. Ayan, sige. So tingnan natin lahat yung bawat isa. Ayan, sige. Ayan, tingnan niyo yung bawat isa. Anong nakikita nyo dyan? No? So, yung iba nagingitian, no? Pag tinitingnan yung bawat isa, yung iba nga kinikilig pa eh. No? Ako talaga, pag tinitingnan ko yung asawa ko, minsan nagagalit siya eh. Hindi niya alam, siya lang naman yung apple of the eye ng mga mata ko, pero pero nagagalit siya. Hindi, ang ibig ko, kidding aside, no? So, napaka-importante na dapat hindi lang tayo nagkakamayan, hindi lang tayo nagingitian, dapat tinitingnan din natin yung bawat isa. Kasi sabi dyan, compassionate love for others. Doon sa ginawa natin, meron tatlong bagay ang gusto kong sabihin. Yung nakita nyo sa kanan, yung nakita nyo sa kaliwa, yung nakita nyo sa unahan, yung nakita nyo sa harapan, these people are real. No? Tingnan mo nga ulit, mukha bang real yan? Or baka hologram lang yan. No? So yung mga nakita natin, these people are real. Yung katabi mo, buhay yan. Yung katabi mo, totoo yan. So yun yung first thing kung bakit ko pinagawa yun. The second thing, bakit ko pinagawa sa inyo yun, gusto kong sabihin na yung katabi mo, these people are not perfect. Amen? So yung katabi natin, hindi yan perfecto. No? Minsan, hindi natin alam sa kabila ng mga ngiti nung nasa katabi natin ay merong nakakubling luha. No? Hindi natin alam, minsan, sa kabila ng kanyang pag-awit ay merong nakatagong hikbi. No? So hindi ang katabi natin hindi yan perfecto. Lahat tayo nakakaranas ng problema. Amen? Meron ba ditong exempted sa problem? Wala. O meron ba ditong perfect, no? Sabi niya, perfect ako eh. So pwede lang tayo pag-perfect sa exam.
Pero yung pagkatao natin, no, nobody's perfect. Amen. Kaya yung katabi natin, second, are not perfect. These people are not perfect. And lastly, kaya ako pinagawa yun sa inyo, gusto kong sabihin that we are called by God to love these people. Amen? Kaya ako pinaulit-ulit tingnan sa inyo yung mga nandito kasi we are called by God to love these people. Ngayon, tingnan mo ulit yung katabi mo. Tapos sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. Praise God. And not just, no, hindi natin pwedeng limitahan yung pagmamahal natin sa kapwa natin dito lamang sa area na to. And even yung mga taong nasa labas, no? Even yung mga taong nakakasalumuha natin sa bawat araw, yung parents natin, yung kapatid natin, yung classmate natin, kahit gaano kakulit yan, yung teacher natin, yung co-worker natin, yung mga bosses natin. So we are called to love these people. So lahat ng yan na nakikita natin, we are called to love these people. And we don't get to choose whether or not to love people. Because God command us to love people. So papasok dito yung second greatest commandment ng Lord. Which is, sabi dyan, makikita natin in Mark chapter 12 verse 31. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. And sa Tagalog, sabi po dyan, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. So kung atin pong bibigyang diin itong text natin, napakalinaw po dyan, napakalinaw. No, very self-explanatory, sabi dyan, you shall love your neighbor. Ibigin mo ay iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi sinabi dyan, no, gusto kong i-stress out, hindi sinabi dyan na ibigin mo ang iyong kapwa na siyang umiibig din sa iyo. So walang sinabing ganon. Hindi rin sinabi na ibigin mo ang iyong kapwa na siyang nakaka-appreciate ng mga bagay na ginagawa mo. Hindi sinabi ng Lord yon. Hindi rin niya sinabi na ibigin mo lamang ang iyong kapwa na siyang nakakaalala ng iyong mga mabubuting ginagawa. Hindi. Napakalinaw. Ang sabi sa Mark chapter 12, ibigin mo ang iyong kapwa. Period. No? Ibigin mo ang iyong kapwa. Ang condition lang dyan, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So paano ba natin mahalin yung sarili natin? Siyempre, yung mga girls, sinusuklayan. No? So, tayo, pinapaliguan natin, iniingatan natin, pinapahalagahan. So, ayaw nating nasasaktan. Di ba? Ganun natin ingatan yung sarili natin. And same thing, dapat ganun din yung approach natin sa kapwa natin. Amen. 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 And para sa ating pagpapatuloy, merong isang quotation na nasabi niya dito, hindi ko na nilagay. Sabi niya, love and compassion are necessities. Again, love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. So kung wala tayong love and compassion for others, marahil sa ngayon, bawat isa sa atin, walang pagkakasunduan. Kung walang love and compassion, baka yung bawat isa sa atin, hanggang sa ngayon, sa sanlibutan to, baka puno ng digmaan, puno ng patayan, puno ng karahasan. Kaya napaka-importante ng love and compassion. Kailangan na kailangan yan. And sabi nga, it's not luxuries. Hindi karangyaan ng love and compassion. Ito ay ating kailangan. So for us to really understand what compassion means, what compassion is, so compassion, let's define. So compassion means recognizing the suffering of others, deeply caring, and then taking action to help. So sabi dyan, compassion, so nire-recognize natin yung suffering ng iba. No? Kaya nga kanina, pinasabi ko, tingnan natin yung nasa paligid natin, baka hindi natin alam, pangiti-ngiti lang yan.
pero sa loob nasasaktan. No? Pa-smile-smile lang yan, pero deep inside nahihirapan. So ang part natin, yung compassion, we have to recognize the suffering of others. And not just, hindi natin pwedeng i-recognize lang. Sabi dyan pa, dapat yung compassion, we have deeply caring. So dapat meron tayong hindi lang basta pagpapahalaga. Malalim na pagpapahalaga. And last, yung compassion, hindi lang pwedeng nire-recognize mo yung suffering ng iba. Hindi lang dapat nagpapahalaga ka sa kanila. Dapat, you take action to help. So dapat willing din tayong mag-take action or willing din tayong tumulong sa kapwa natin. Sabi dyan, it also means someone else's heartbreak becomes your heartbreak. Kuya Joffer, parang ang hirap naman. Broken siya, tapos gusto mo, broken din ako. Di ba? Parang ang hirap naman. Pero yun po talaga ang sinasabi. No? Part ng compassion, ay yung kung ano yung nararamdaman ng iba, dapat nararamdaman natin. No? So, kasi yun yung compassion, yun yung tinatawag na pagmamahal. Na kung malungkot siya, ano yung mga pastor natin? Nalulungkot sila kapag malungkot tayo. Do you believe on that? Yung mga leaders natin, pag masaya tayo, of course, sobrang saya ng mga yan. Amen? Ganun yung mga leaders natin, dapat ganon. And para mas lalong lumalim, ito, sabi sa in biblical terms, compassion is being moved in the affections of our inner being when we see the distress of others. Coupled with the subsequent outer movement of action in which we seek to alleviate that distress out of love for God. So napakalalim. Sabi dyan, yung compassion is being moved in the affections of our inner being. So yung compassion dapat nararamdaman yan ng puso natin. No? Nararamdaman ng puso natin. And sabi pa dyan, nararamdaman natin dapat yung compassion kapag yung mga kapwa natin, yung nasa paligid natin, sila ay balisa. So dapat natatouch yung puso natin every time na meron tayong nakikitang ganun. No? Minsan tayo, nakakalungkot isipin, no? Pag may nakita tayong nadapa, natatawa pa tayo. Di ba? So, pero dapat hindi ganun. Siyempre, pag nadapa yung tao, anong number one na mararamdaman nun? Masakit yun. No? Dapat, pag may nakita tayong ganun, baliktarin na natin yung kaisipan, wag na tayong tumawa. Kasi masakit talaga yung madapa. Amen? No? Try kaya natin, no? Try nyo kaya. Baka yun ang ulitin, eh, di ba? So, yun. So, sabi pa dyan, coupled with the subsequent outer movement. So, ang hindi lang dapat nararamdaman ng puso natin, dapat lagi yung sinusundan ng action. And yung action na yung ginagawa natin, kaya natin siya sinusundan ng action because we want to alleviate that distress. Yung pagkabalisa natin, gusto nating mawala yun dun sa mga taong nakakaranas nun, out of love for God. Sabi ni Pastor June yesterday, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kapwa. Amen? Hindi, yung equation na yun, hindi mo pwedeng paghiwalayin. No? Kasi hindi mo papatunayan na nagmamahal ka sa Diyos kung hindi mo rin minamahal ang kapwa mo. Sapagkat sabi ng Diyos, mahal niya yung sanlibutan. Na mahal niya lahat, walang exemption. For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang lahat eh. So dapat tayo, kaakibat ng pagmamahal natin sa Diyos ay pagmamahal din natin sa kapwa. Parang nansag epoxy yan, kung familiar kayo sa material na yon. So yung nansag epoxy, ginagamit sa adhesive para sealant, filler dun sa mga awang. No? So ginagamit yun. Yung nansag epoxy, meron niyang A and B. So para maging effective yung nansag epoxy, kailangan gamitin mo parehas yung A and B para mag-effective. Same thing sa atin as a Christian. Kailangan, dapat yung, para maging effective tayo, kailangan minamahal natin ang Diyos. At dapat, minamahal din natin ang ating kapwa. Kasi kung Diyos lang ang mamahalin natin, or isa lang yung mamahalin natin, para tayong nansag epoxy, we are not effective. Amen? So kailangan parehas. And para mas lalo pa nating maintindihan yung compassion, so there are 3 elements, no, of a true and godly compassion. So first,
compassion starts with seeing. Again, no? Compassion starts with seeing. Kaya napaka-inam dapat, no, sa atin as a Christian, dapat hindi lang lagi tayo nakatingin sa sarili natin. Ang pogi ko. Ang ganda ko. So dapat hindi lang tayo lagi nakatingin sa sarili natin. Dapat tinitingnan natin yung kapwa natin. And compassion starts with seeing. Sabi diyan, we can have compassion on people when we don't see them in the first place. So hindi natin makikita, no? Hindi tayo magkakaroon ng compassion dun sa mga tao na nasa paligid natin kung hindi natin sila nakikita in the first place. So, sabi diyan, over and over in the Gospels, we read something to the effect of, and Jesus so. No? May familiar kayo, lagi sinasabi doon sa New Testament, Jesus so. Example, sa John 5 verse 6a, di ba? Jesus so, a crippled man. Di ba? So, nagsimula yung compassion nung nakita ni Jesus sa John 5:6 example, yung crippled man. And nung nakita niya yun, nag-take action ng Lord, pinagaling niya yung crippled man. Isipin niyo, 38 years. Yung lumpo hindi makalakad. Pero nung nakita, Jesus saw, ginawa niya, nagkaroon siya ng compassion, and He healed that man. So compassion starts with seeing. Meron pa sa John 6:5 verse 8, so karamihan sa miracle ng Lord, it starts after Jesus saw. So pag nakita ng Diyos, saka lang nag-i-start talaga yung miracle. Sabi diyan, sa John 6:5 verse 8, ano yung miracle na pinakita doon? The feeding of 5,000. Nakita ng Lord, ang daming tao. Kaso ang problema, meron lang 5 loaves and 2 fishes. So nakita yun ng Lord, karoon siya ng compassion, at gumawa siya ng himala. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang lahat ng tao sa lugar na yon. And again, compassion starts with seeing. Isa pa, sa John 9 verse 1, ayan, a man which was blind from his birth. No? Nung si Jesus, meron siyang nakita ulit na isang tao na simula pa lang pagkabata ay bulag na. And again, after Jesus saw, He healed that man. And that man ay nakakita. Yung blind man ay nakakita. So ano yung ang gustong i-point out sa atin dito? So yung compassion starts with seeing. Kaya sa atin, no, sabi ko nga dapat hindi dapat tayo focus lang sa sarili natin. Kung gusto talaga natin magkaroon ng compassion to others, compassionate love for others, kailangan tinitingnan natin yung nasa paligid natin. And that's the first element. Second element po natin, compassion involves an inner movement of our hearts. Sabi sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. No? Kahapon, nagkaroon ng graduation, again, ng life class and SOL 1. Sabi ko, Tita Gracia kasi, no, talagang pag tinap ka niyan, kaya sabi ko sa inyo, pag leader ka, dapat lagi kang ready. Kasi anytime itatap ka ng pastor mo, and hindi ka pwedeng mag-no. No? Kasi obedience lagi, kailangan natin obedience. So sabi ko doon, sa parang closing remarks, no, sa mga graduate, no, bilang leader ninyo, ang katagumpayan ninyo ay katagumpayan din namin. Romans 12:15. Ang kagalakan ninyo ay kagalakan din namin. Ang kalungkutan ninyo ay kalungkutan din namin. So dapat ganun yung maging motive natin. No, compassion involves an inner movement of hearts. And kahapon, no, gusto ko ulit talagang sobra akong natatouch. No, nakita ko yung kapatid kong graduate. No, so si Joven, ayan, so pwede bang palakpakan natin ng Lord? Yan, praise God. So sobra akong nandito ako sa gilid. Sobra talaga akong natatouch. And hindi ko napigilang lumuha yung mga mata ko. Buti hindi kasama yung ilong. No? So nakita ko siya, sabi ko, tinitingnan ko yung kapatid ko. And sinasabi ko sa sarili ko, dati yung kapatid ko nakikita ko lang nagkakaroon ng medal. Pag mythical 5 siya sa basketball. Nagkakaroon lang siya ng medal. Pag MVP siya sa basketball.
Pero kahapon, sobrang saya ko kasi, salamat sa Lord kasi yung medal niya na nakuha niya kahapon, ay medal niya kasi nakuha niya yon kasi nag-aral siya at willing na siyang ipagamit yung sarili niya para sa Panginoon. Nung bumaba siya, sinalubong ko kaagad siya. Sabi ko sa kanya, Sir, daig mo pa MVP dyan sa medal mo. Yung medal na yan, magsilbing alaala mo na wala nang masasaya pa, no? Wala nang masasaya pa, wala nang masihigit pa na makita mo yung kapatid mo o yung mahal mo sa buhay ay nakikita mong nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Dapat yun yung desire natin. And I really thank God nung nakita ko yung kapatid ko. Sabi ko, Lord, sa susunod, nawa, may John Paul na. Sa susunod, may Jason na. Lord, sa susunod, may Jennifer na. May Jessica na. So sabi ko, pero nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Lord, napakabuti mo kasi sa susunod, alam ko, hindi na ako nag-iisa. Kasi sa susunod, si Joven ay akin ang kasama. So it is a challenge sa atin, Kuya Joven, no? So dapat, yun natutunan natin, wag natin sarilihin. No? We have to share the love, yung love na nararanasan natin sa Panginoon, i-share natin sa iba. Amen? Amen. And third element, sabi dyan, compassion comes to fruition in an outer movement in which we act on behalf of people in need. So pag sinabing compassion, so dapat nagbubunga yan ng outer movement. So dapat yung compassion ay laging may kasamang action. Hindi pwedeng nahahabag lang tayo sa kapwa natin. Hindi pwedeng, okay, alam ko nahihirapan ka. Okay, laki pala ng problema mo, Brad. Hindi enough yun. No? Sabi sa third element of compassion, compassion comes to fruition in an outer movement in which we act on behalf of people in need. So kailangan may action. Dapat lagi may action. Sabi diyan, Jesus moved with the compassion followed by an action. He performed that benefited the object of His compassion. So, dahil sa compassion, dahil yung compassion hindi pwedeng compassion lang, no? Kailangan laging may kasamang action. So, dapat active yan. Active. Yan. So, everyone who follows Jesus is meant to share His love with others. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, we are destined to love others. So we are destined to love others. Sabi pa dyan, sharing the love of God is the joy and the privilege of all who follow Christ. So yung kagalakan na talaga na mararamdaman natin, yung tunay na kagalakan, yung tunay na kasiyahan, mararamdaman natin yan kapag shinare natin yung pagmamahal na nararamdaman natin at nakakamta natin sa Panginoong Jesus. Amen? And to remember, every single person we meet is loved by God and is someone Jesus died for. Again, every single person, so sabi every single person, so mapa-boss mo man yan, mapa-coworker mo man yan, mapa-classmate mo man yan, kapatid mo man yan, nanay mo man yan, tatay mo man yan, so sabi dyan, sila ay loved by God and someone Jesus died for. So kaya kailangan talaga natin silang mahalin. Sabi pa dyan, everyone we encounter through the day. Ayan, so everyone we encounter through the day. Even strangers. So every day, we have the opportunity to show God's love to others. So hindi siya mahirap, no? Yung love and yung compassionate love for others, hindi siya mahirap gawin. Why? Because every single day, meron tayong opportunity na gawin iyon. Amen? Every single day. Every single day. And para lalo natin siyang magagawa, yung compassionate love for others, meron ditong 5 simple ways. No? 5 ways to show compassionate love for others. First, medyo bibilisan ko na. Bibilis na naman yung oras eh. so 5 ways to show compassionate love for others. First, love others by listening. No? Love others by listening. Napaka-importante po niyan. Naalala ko lagi pag napapagalitan ako ng asawa ko, ang tigas-tigas ng ulo mo kasi hindi ka nakikinig.
Kaya Jover, tigas pala ang ulo mo di ka nakikinig. So napaka-importante po kasi talaga ng pakikinig, no? Para yung asawa ko, tinitingnan ko, parang hindi ko alam kung kinikilig siya o naiinis na siya sa akin. So love others by listening. Napaka-importante, no? Sabi diyan, people will feel valued and loved when they are heard and understood. No? So people, mararamdaman ng mga taong nasa paligid natin na sila ay mahalaga at mahal natin sila every time na pinapakinggan natin sila at inuunawa. Sabi pa dyan, yan. So social media has increased communication. So nowadays, sobrang taas na ng communication. No, merong Messenger, merong Viber, pero dahil sa increase ng communication, minsan nakakaligtaan na natin yung real meaning ng connection. No? Sabi nila yung Gen Z, no? Ano ba yung Gen Z, Kuya Joffer? Yung mga Generation Zoomer, no? Yung mga pinanganak ng early 1990s and ang advance ng 21st century. So yun yung mga Generation Z, sabi nila they are connected. No, pero sabi sa pag-aaral, yung mga Gen Z na akala nila they are connected, they are the loneliest person. No, kaya mapapansin natin minsan, 'di ba? Ang daming kabataan, nagugulat ka na lang, minsan kasama mo lang, tapos kinabukasan magulat ka, wala na pala, nagpakamatay na. No? Marami tayong nababalitaan, akala yung isang tao, napaka-strong nun Nagkaroon lang siya ng ganung problema, tinapos siya na yung buhay niya. So bakit kaya nagka-come up yung mga ganon? Nagka-come up sila sa ganon, marahil because wala silang masabihan nung problema na nararanasan nila. No? Ginagawa nila yon kasi akala nila, ako na lang to Ako na lang to. Tapusin ko na to. Kasi ako na lang to So sa atin po as a Christian, we can love others by listening. So let's strive lagi na dapat hindi lang tayo yung lagi nagsasalita. No? Napakainam na dapat nakikinig rin tayo. And sabi pa dito, it is rare for people to feel truly heard. Thankfully, we can change this and show God's love to others by listening well. No? Kapag nakikinig tayo ng maigi sa kapwa natin, na ipapadama natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Alam niyo po, ako yung nagpapasalamat. No? So bago ko yun, meron pa sabi, ako yung nagpapasalamat sa isang kabataan na nandito. So si Kuya Hakfin. No, kasi nung pumasok po yung pagpasok ng January, so sobra talagang nahiya nga ako nung kila Pastor June. Pero syempre nahiya ako number 1 sa Lord kasi 7 days prayer and fasting, hindi nakita si Kuya Joffer. So kasi that time talaga sabi ko, it's between me and the Lord talaga. Sabi ko, Lord, parang that time kasi, nung pagpasok ng January, I found out na yung isa dun sa project ko, na hawak, nalugi. So, nung nalugi yon isa kasi sa karakteristik ko talaga, I am afraid to be failed. I'm afraid to be rejected, sabi ko. So, sobra akong na-stress. Kasi yung boss ko, hindi ko alam kung galit na ba siya sa akin. Hindi ko alam kung kakailanganin niya pa ba ako. Kasi nalugi yung isa sa project na hawak ko. Not just 1,000, not just 100,000. Yung nalugi. Pero sabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord. So, pinipressure ako ng boss ko. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sa kabila ng ganon, yung Lord talaga, siya lang yung natatakbuhan ko Pero kahit kami na lang ng Lord, sabi ko, iba pa rin yung feeling na dapat may nasasabihan ako. So parang ganun. So sabi ko nga, nung time na yon, dun sa 7 days na yon, sabi ko sa sarili ko, nobody knows how stressed I was. Kahit yung asawa ko, siguro napapansin niya, nagigising ako from time to time. Pag nagpapahinga, biglang nagigising kasi stress talaga ako. Nobody knows how sad I was that time. No, so wala nakakaalam, sabi ko, nung time na yon, Lord lang talaga. Pero hindi talaga siya enough And then one day, salamat sa buhay ni kay Hakfin, pumunta siya doon. Sabi niya, Kuya, anong nangyari? So gano'n lang tanong niya sa akin. Alam niya, natutuwa ako sa batang yan Kasi pag may problema siya, pupunta lang siya sa bahay. At kapag ako naman yung may problema, nagugulat ako kahit hindi ko siya pinapapunta. Ramdam niya na may problema yung kuya niya. So salamat sa Lord. Every time na ginagawa niya yon, nagkakaroon ako ng pagkakataon na masabi yung problema ko and He always lagi siyang may oras
para makinig. And dahil doon, sabi ko, salamat sa Lord kasi dahil doon sa ginagawa niya, simple lang yung ginagawa niya, nakikinig siya, pero dahil sa ginagawa niya, nararamdaman ko na talagang mahal talaga ako ng Diyos. Amen? Kaya napaka-importante ng pakikinig. Second po, love others with your generosity. So love others with your generosity. Sabi sa Proverbs 11 verse 25, Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. So, kailan yung huling beses na nakatanggap tayo nung binigay sa atin? So, kailan yung huling beses na nakatanggap tayo ng regalo? Kailan yung huling beses na nakaramdam tayo ng generosity sa ibang tao? Kailan yung huling beses na yon? Alalahanin natin. And every time na alala natin yon, ano yung nararamdaman natin? Pag inaalala natin yan, we probably felt love. Amen? You felt seen. You felt valued to the point that you still remember that act of generosity. So every time na naaalala natin na binigyan ako nga, ito actually yung suot kong shoes, so magna 9 years na siya. So every time na nakikita ko tong shoes, naalala ko yung generosity ni Ninong Erwin. So sabi niya, nung binigay niya to sa akin, talagang sabi ko, ang buti ng Lord kasi talagang that time, 9 years ago, hindi ko pa kayang bumili ng shoes. Pero yung binigay niya to sa akin, hindi ko na sasabihin yung price kasi nakakalula. So pero yung binigay niya to, sabi ko pag naalala ko to, nagpapasalamat ako sa Lord, sabi ko, napakabuti. And every time na nakaranas tayo ng generosity, we felt love. Amen? Kapag nakaranas tayo ng pagbibigay, nararamdaman natin na may nagmamahal pala sa atin. Amen? And sabi dyan, alam niyo, napakabuti kasi ang Lord talaga nagbigay sa atin. Amen? Sabi sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. So love others with your generosity. So sabi doon sa 3:16, He loved. Again sa John 3:16, He loved. For God so loved the world, He loved, and He gave. No? So pag nagmahal ka, laging kaakibat ng pagmamahal ay pagbibigay. Sabi nga sa familiar na quotation, we can always give without loving. Pwede tayong magbigay ng kahit hindi tayo nagmamahal. But we cannot love without giving. Amen? Amen po? So laging kaakibat ng pagmamahal ang pagbibigay. So He loved, so He gave. Ayan. So kaya tayo, ang Lord pinaranas sa atin yung pagmamahal eh. No? Even while we were still sinners, minahal tayo ng Diyos. So tayo, dapat, i-share din natin sa iba yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Wag nating ipagdamot. Wag nating ipagdamot sa iba yung pagmamahal na nararanasan natin galing sa Panginoon. Sabi pa sa Acts 20 verse 35, In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. How He Himself said, It is more blessed to give than to receive. So mas mainam na tayo ay nagbibigay kaysa tayo ay tumatanggap. And again, pag nagbibigay tayo, na ipapakita natin na mahal natin yung kapwa natin. Third, sabi dyan, third natin, so third simple way, love others by being encouraging. So sabi dyan, love others by being encouraging. When we encourage one another, we are making their spirit strong. Minsan akala natin yung mga taong lugmok na sa problema, no, akala nila wala nang pag-asa. Pero pag nag-take charge tayo na ma-sharean yun ng word of encouragement, magugulat na lang tayo. Yung spirit nila nalilift up. No? Na bigla nila nagkakaroon sila ng realization na may pag-asa pa pala. Kaya sa atin, napaka-importante. Huwag natin ipagdamot yung word of encouragement. Even a single topic. Ano ba, pag problemado yung kaibigan natin, yung ka-office mate natin, classmate natin, or even yung kapatid natin, minsan simpleng topic lang pag na-appreciate nila yon eh. No? Lalo na yung word of encouragement na ibibigay natin sa kanila. Sobrang ma-appreciate nila yon. And every time na ginagawa natin yon, mararamdaman nila na mahal natin sila. Amen? Sabi pa dito, may example dito kay Barnabas. So kung familiar kayo, kay Barnabas. So sa Acts 11:22 verse 24 says, The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God,
he was glad and exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Ayun yung maganda. No? Ito yung maganda. Pag nagbibigay tayo ng word of encouragement sa iba, minsan nagiging way talaga yon para yung tao na pinagbigyan natin ng word of encouragement ay makilala ang Panginoon na ating tagapagligtas. Amen? So wag natin ipagdadamot yung word of encouragement. Sabi pa dito, just like Barnabas, we encourage you. Don't hesitate to speak life-giving words into someone's circumstances. Encouragement can't hurt, and it most certainly can help someone gain strength in this life. So pag nag-share tayo ng encouragement, minsan yung yung tao na wala ng pag-asa, nagkakaroon siya ng lakas ng loob, nagkakaroon siya ng panibagong tibay ng loob dahil dun sa word of encouragement na binibigay natin. At dahil dun, nararamdaman nila na mahal sila ng Diyos. Sabi pa dyan, isang example pa natin, not just Barnabas, even our pastors. No? Yung mga pastors natin, they are 24/7 always ready pag kailangan natin ng word of encouragement. So pwede nating lapitan yan. Pag tayo'y nagugulumihanan, nahihirapan, nasasaktan, nasusugatan, yung mga leaders natin and mga pastors natin, lagi tayong welcome para tayo ay kanilang pakinggan at bigyan ng word of encouragement. Isang example po, nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor June. So Pastor June kasi talagang siya yung naging, hindi lang siya spiritual father ko. Actually, parang mas tatay ko pa siya sa totoong tatay ko. Kasi mas mahaba yung panahon na nakasama ko siya compare sa papa ko. So nagpapasalamat ako sa buhay niya. And every time na ako'y parang nabibigatan, nahihirapan, Pastor June, one text away lamang. So one text away lang siya. Ganyan yung mga pastor natin. Nagpapasalamat ako sa buhay niya. And every time na nakakausap niya, sabi ko nga sa asawa ko, pag hirap na ako, kailangan ko na makausap si Tito June. Kasi pag nakausap ko na siya, parang yun na yung way ng Lord para mapanatag ako. And alam niyo po, nakakatuwa. Sobrang namimiss ko yun. Kasi naalala ko last time, nung talagang nandun ako sa deciding moment kung ano ba yung gagawin ko dun sa decision ko sa papa ko. So, hindi na ako mapakali. Kasi papa ko na-stroke, and nung na-stroke siya, hindi ko alam kung kukunin ko pa ba siya kasi grabe na yung ginawa niya sa pamilya namin. Pero nung pumunta ako kay Tito June, nagkaroon ako ng kaliwanagan. Sabi niya, alam ko naman, Teng, na hindi mo rin naman kayang tiisin yung papa mo. No? So, kahit anong ginawa niya sa inyo, papa mo pa rin siya. Tanggapin mo. And ngayon, nagpapasalamat ako dahil nag-decide ako yung word of encouragement na binigay niya sa akin. Ngayon, yung papa namin, kasama na namin. At masaya na siya ngayon sa bahay. Amen. Praise God. And alam niyo pa, nakakatuwa. Sabi ko nga, every time na nagkakausap kami ni Tito June, talagang parang ayoko na matapos yung araw. Naalala ko nung pumunta ako sa kanila, so pumunta ako ng parang 8, natapos kami magwa 1 na. So siguro si Tito June, hindi ko alam kung gusto niya na rin matulog na. Dati kasi na magkasama kami sa bahay nila, parang okay lang kahit abuti ng umaga. Pero nung time na yun, humingi ako sa kanya ng word of encouragement. Nung pag-inom niya ng tubig, buti na lang napatakan yung cellphone niya. Oh. Nung pag-inom niya ng tubig, napatakan yung cellphone niya, sabi niya, Peng, 1 a.m. na pala. Sabi niya, siguro sa susunod na naman tayo kasi hindi dahil gusto ko nang tapusin yung pag-uusap natin, kundi hinahanap na tayo ng mga asawa natin. So sabi ko, oo nga, iba na kasi ngayon to Jun eh. No? May asawa na rin pala ako, kailangan ko umuwi. So nakakatuwa talaga ako, sobrang blessed. No? And even yung mga tao, tandaan natin, yung mga taong nahihirapan, nasasaktan, kapag mayroon silang nalalapitan, nakakagaanan ng loob. No, yung even yung problema nila na nararanasan, biglang gumagaan. So, kailangan napaka-importante yung word of encouragement. Number 4, mabilis na, love others with acts of kindness. So, showing kindness means thinking about other person more than you think about yourself. So, love others with acts of kindness. So, hindi naman mahihirap magbigay ng kabaitan. No? Sabi diyan, para ang sekreto, para hindi tayo mahirapan magpakabait, isipin natin yung iba na parang sarili natin. No, kasi kung isipin natin yung iba na parang sarili natin, pahalagahan mo yan, iingatan mo yan, mamahalin mo yan.
Amen? Sabi pa dito, selfless love comes from God. Ayan, sabi sa 1 Corinthians 13:4 verse 5, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. So yan. So, practice being others focused. God's love, show God's love with acts of kindness. No, napapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos kapag nagpapakita tayo ng kabaitan sa kapwa natin. And same thing, napaparanas natin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila pag pinapakita natin. Pag pinapakitaan natin sila ng kabaitan. And lastly, so love others by praying for them. Ito ang napaka-importante. No, love others by praying for them. One of the easiest ways to show love and concern is to pray with someone right then and there. Alam niyo po, ako'y sobrang nabibless sa buhay ni Pastora Gracia. Kasi every time, no, na pag lumapit ka sa kanya, minsan magugulat ka na lang, can I pray for you? Oh yes, tita. No, kahit hindi lang ako, no, kahit kayo, napapansin ko, pag lumapit kay Pastora Gracia, so, malapitan mo siya, magpapaalam ka lang, sasabihin niya, teka lang, I just want to pray for you. No? So, sabi dyan, love others by praying for them. Napaka-importante na pinagpipray din natin yung kapwa natin. Sabi dyan, pray for people. Yes, pray for them in your own time with God. Because God hears our prayer. So, walang masama na pinagpipray natin yung kapwa natin nang tayo lang. Pero sabi dito, but also pray for people when you're with them. No? Kapag kasama natin sila, so yun yung masarap na moment na ipag-pray sila. No? Kasi kapag naririnig nila yung prayer natin, talagang mararamdaman nila na mahal natin sila at mararamdaman nila na sobrang mahal sila ng Diyos na ating sinasamba. Amen? Amen po. So yun po yun, yung sabi pa dito, love others. In today's world full of pain and conflict, God's love is worth sharing. Sa mundong to na puno ng problema, puno ng pagsubok, puno ng challenges, God's love is worth sharing. Pwede ba sabihin sa katabi mo, God's love is worth sharing. Ayan. So we can share and extend God's love by having a compassionate love for others. And as conclusion, sa conclusion na po, 1 minute yan. Mabilis lang. Sabi dyan, sa conclusion natin, compassionate love for others is our way of extending God's love. So pag meron tayong compassionate love for others, na i-extend natin yung pagmamahal ng Diyos. And sa Ephesians 5:1 verse 2, ito sobra akong blessed dito eh. Sabi diyan, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us and fragrant offering and sacrifice to God. Sabi, dapat let's just strive to imitate the Lord. Dapat i-desire ng puso natin na i-imitate ang Diyos. Kasi ang Diyos, sobrang minahal niya tayo unconditionally. No? Mahal tayo ng Diyos, walang condition. Mahal tayo ng Diyos, period. Ganun tayo kamahal ng Diyos. And dapat, yun yung i-imitate natin. No? Imitate natin, na mahalin natin yung kapwa natin without, nang walang kondisyon. No, dapat mahalin din natin kapwa natin. And sabi diyan sa verse 2, walk in love. No? As time passes by, as every single day, dapat lagi natin tandaan, we must walk in love. Lumakad tayo na may pag-ibig. So sabi ni Pastor Dong, gusto kong balikan, sabi niya, yung unang bagay, kung magmamahal din tayo sa Panginoon, pusuan mo na, sabi niya. No? Sa compassionate love for others, kung magmamahal din naman tayo sa ating kapwa, pangatawanan na natin. Ibigin natin sila gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Again, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kapwa. Amen. And ito, sabi ni Pastor Dong, lastly, sabi niya last week, God deserves the best. God deserves my best. And sa atin, sa compassionate love for others, tandaan natin, your neighbor needs love, your neighbors needs
your compassionate love. Amen. Pwede bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Praise God. At sa huli po, bilang pagwawakas, hindi na mahalaga, tandaan natin ito, gusto ko itong i-stress out. No? Hindi na mahalaga kung yung pagmamahal na binibigay natin sa kapwa natin ay nasusuklian ba nila. No? Hindi na mahalaga kung yung binibigay natin sa kanila ay na-appreciate ba nila. At lalong higit na hindi na mahalaga kung yung ginagawa natin sa kanila ay maaalala pa ba nila paglipas ng panahon. Ang mahalaga, minamahal natin sila kasi ginagawa natin ito para ma-extend yung pagmamahal na nakakamta natin at nararamdaman natin galing sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo saglit na yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, thank you, Lord, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong reminder, sa iyong mga paalala sa amin that we really need, Panginoon, to have a compassionate love for others, Panginoon. So isa din itong requirement, Panginoon, for us, Panginoon, na may mapapatunayan na tunay kami nagmamahal sa iyo, Panginoon. And Lord, at this moment of time, we pray, Father God, na help us, Panginoon, na tunay na yung bawat kapamilya namin, kapatid namin, classmate namin, Panginoon, yung mga bawat tao na nakakasalambuhan namin, Panginoon, tulungan mo nga po kaming mahalin namin sila, Panginoon, gaya ng pagmamahal na binibigay mo sa amin, Father God. Lord, hindi importante kung masusuklian nila yung pagmamahal na binibigay nila sa amin. Hindi importante kung maibabalik ba nila yung kabutihan na binibigay nila sa amin. Ang importante, Father God, ginagawa namin ito, yung pagmamahal namin sa kanila, kasi patunay ito na minamahal ka din namin, Ama. Lord, maraming salamat po, Ama, sa oras na ito at patuloy na sa namin binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, tayo po yung magsitayo at muli po, bigyan natin ng awitin ng Panginoon Diyos. Come on, let's praise the Lord. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong lalaki tataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong lalaki tataas ka, O Kristo. Glory to God. Sige po, makakaupo po muna tayo. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating gawain at dadako po tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon.
Napakaganda po nung topic natin. And yung ating isi-share po regarding sa pagbibigay sa Panginoon is how our gift blesses others. Ang ating pong Bible verse ay 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Ito po yung sabi, "Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God." So, paano nga po ba yung pagbibigay natin ay mabe-bless at makakatulong sa ibang tao? Dito po, ini-encourage ni Paul yung Corinthians to be generous dun sa pagbibigay, dun sa mga Christians na nagsasuffer in Jerusalem. So, parang sa atin po ngayon, sa panahon natin ngayon, we are being encouraged by God na magbigay din tayo sa kapwa natin na nakikita nating nahihirapan. He said that they should give willingly and cheerfully a portion of what God has given to them. Kailangan po, pag nagbibigay tayo, hindi po yung dahil obligation or napipilitan lang tayo. Kailangan nagbibigay tayo out of love. Hindi dahil sinabi lang sa atin, hindi dahil inutos, kung hindi dahil gusto ng mga puso natin. Di ba nga po sabi dun sa second ways ng tinuro ni Brother Jofer, that we should love others by being generous or with generosity. Sabi pa dun po sa Acts 20, verse 35, that it is better to give than to receive. Siguro po nasa isip natin, paano naman na yung mga nagbibigay, kung puro pagbibigay tayo, sino yung magbibigay doon sa mga taong nagpapala sa iba? Dito po, alam naman natin na ang Panginoon, sa Kanya nanggaling ang lahat. And sabi po doon sa ating Bible verse, na He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed. Meaning po, ang Panginoon ang magpapala sa atin para po mas maging capable pa tayo na i-bless yung ibang tao. And Paul insists there is more to giving as a Christ-like act of grace than just providing the needs of the people who are suffering. The gift itself is a seed that will produce more and more righteousness. The one who gives shares the privilege of being used by God. Pag po tayo nagbibigay, nagkakaroon din po pala tayo ng pribilehiyo na magamit tayo ng Panginoon para makatulong sa ibang tao. And we can show our thankfulness to God by being generous with what He has given us. Our offering blesses others, and by giving, we show compassionate love for one another. Doon po pumapasok kung paano yung pagbibigay natin ay nagpapakita rin kung paano tayo magmamahalan tayong lahat. So sige po, tayo po ay tumayo at hawakan po natin yung ating mga kaloob sa ating Panginoon at ating ipanalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, na inuna ka po namin ngayong araw mo, Lord. Dalangin namin, Lord, na itong aming mga hawak na kaloob, Lord, ay maging blessing sa ibang tao, Lord, at magamit sa mga gawain mo, Lord God. Lord, as those people receive these offerings na meron kami, Panginoon, may it result to the thanksgiving, Lord God, sa iyo. At ikaw po ang mapapurihan at maitaas, Lord God. Lord, salamat pong muli at ikaw po ang bahalang magpala sa lahat ng taong nandito na handang magbigay ng may pagmamahal sa iyo, Lord God. We pray and lift this prayer in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Ayan, pwede na po tayong magkaloob sa ating Panginoon Diyos. Who else knows all the mysteries?
So, let's say, I love you. Everything about you, I love you. Everything about you, and I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful to say, I love you. Everything about you, I love you. Everything about you, and I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. Praise the Lord. Tumayo na po tayong lahat. At minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung compassionate love po is one of the attributes of our God. And as God's people, we're expected to be compassionate. Ano po? Alam niyo po yung theme verse natin sa Matthew chapter 9. Bagaman ang context po doon that the laborers are few, ang context mo doon, marami pa po kasing tao ang hindi nakakilala sa Panginoon. Pero pwede rin natin ilagay sa context po na yun. That's why God said that the laborers are few. Kasi marami pong nagpo-profess that they are Christian, but they are not embracing as one of the laborer of God. Yung wala tayong, ang act of compassion kasi, ang pinaka-greatest manifestation nito is, makita natin ang tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, mahabag tayo sa kanila, magkaroon tayo ng compassion sa kanila, gumawa tayo ng paraan kung paano natin sila dadalhin sa Panginoon. Because we know and we believe na kapag ang isang tao po na hindi nakakilala sa Panginoon ay mamatay, alam natin, eternal damnation ang pupuntahan niya. Kaya po, ang tawag po ng compassion is deeply moved. You are deeply moved sa situation ng isang tao na kapag siya ay namatay dahil hindi siya nakakilala sa Panginoon, papunta po siya ng impyerno, wala na pong magagawa tayo doon. Kaya po, nawa po tayo pong mga totoong, yung Kristiyano, we are professing that we are children of God. Let's have a compassion by showing to people who is Jesus and bringing them back to our God. So, yun po yung trabaho natin. Kaya po, ang dulo po nito ay doon pa rin sa papunta sa instruction sa atin ng Diyos na tayo po ay humayo at ipakilala si Kristo sa mga tao at dalhin natin siya sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya para po maipakita natin ang tunay po nating pagmamahal sa kanila. Ano po? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ho tayo titigil na mananalangin hanggang sa ma-deeply move po tayo at matouch tayo ng Panginoon na lahat po tayo, wala pong isa man sa atin ang hindi po mamumove ng compassionate love ng ating Panginoon na magkaroon din tayo ng compassion sa ibang tao. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy po ninyong pagpapakita po sa amin ng pagmamahal, Panginoon, na hindi po kayang tumbasan ng kahit na ano pong yaman ng mundong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat sa likod po ng aming pong mga karumihan, sa likod po ng aming pong mga pagkukulang, patuloy na nararanasan po namin ang iyong pagmamahal. Patuloy po naming nararanasan, Panginoon, ang iyong kalapitan at higit sa lahat, Lord, ang patuloy pong habag at awa, Panginoon, lalo na sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay nahihirapan. Patuloy kayong gumagamit ng mga tao, na iyong mga lingkod upang abutin kami at maranasan po namin ang kagaanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sapagkat tunay, Lord, na patuloy mo pong pinapatunayan sa amin na ikaw ay Diyos na buhay, na nandyan lagi na patuloy kaming tinutulungan. Gayon din, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay ni Brother Jopper na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan. Isa po siya sa mga bagay, Lord, na ginagawa niyo, Panginoon, sa ubasang ito, sapagkat ang dalangin namin, Panginoon, ay makapag-raise up pa po ng marami pong mga lingkod mo na mayroon pong tapang na embrace, Lord, na magamit upang magpahayag po ng iyong salita. Isa siya sa mga tumugon, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang ingatan
At patuloy mo, Lord, na ipulfill, Panginoon, naniniwala kami sa iyong salita ng isang mabuting bagay na sinimulan mo po sa Kanya, ay tatapusin mo po ito, Panginoon, until completion, Panginoon, na siya po'y makasunod ng tuluyan, Panginoon, at magamit mightily for the advancement of your territory, Panginoon, dito sa lupa. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang samahan, at sa mga pagkakataon, Lord, na nahihirapan po siyang magdesisyon, Lord, let your wisdom be upon him, Panginoon, at ikaw pa rin ang patuloy na maparangalan, Panginoon. Lalo na po sa trabaho na mayroon siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng malawak na karunungan upang sa bawat desisyon na gagawin niya, Panginoon, ikaw ang patuloy na mabibigyan po ng kaluguran. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito. Salamat, Lord, sapagkat ikaw po ang nagtagumpay sa amin at nandito kami sa bulwagang ito upang patuloy, Lord, na sambahin ko po sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. At sa patuloy po namin, Lord, na pagnanais, Lord, na makasunod sa iyong kalooban, patuloy niyo pong palalimin, Panginoon, ang pagkaunawa po namin ng isang tunay po na Kristiyano. Patuloy mo pong palalimin, Panginoon, pagkaunawa po namin sa iyong kalooban, nang sa gayon, Panginoon, kami man ay hindi po abutan, Panginoon, na hindi po naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat patuloy mo pong ipaalala sa amin ang iyong salita, Lord God, na hindi lahat ho na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay kalulugdan po ninyo. Doon lamang sa mga tao, Lord, na hindi ka lamang tinawag na Panginoon, kundi tunay po na nagpagamit sa iyo at naglingkod sa iyo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit mo tinawag ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo pong gisingin ang natutulog po naming espiritu, nang sa gayon, Panginoon, makakonect po kami sa ano ang tunay na kalooban ng pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin, ang paglingkuran ka po sa Espiritu at sa katotohanan at sumunod sa iyong kalooban, that is to go and make disciple. Maraming salamat po. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin sa isang linggong ito, Panginoon, at muli kaming babalik sa bulwagang ito, Panginoon, na punong-puno po kami, Panginoon, na excitement, sapagkat tunay, Lord, na naranasan po namin ang iyong pagpisan at nakaganap kami sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin na makarating sa bulwagang ito. Gayon din, Lord, patuloy kaming umaasa sa iyong katapatan na iingatan muli kami sa aming pagbalik sa aming mga pansamantalang tahanan dito sa lupa. Gayon din, Lord, pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng gumanap mula po sa worship team, sa lahat po na naging bahagi po ng gawaing ito. Lord, patuloy mo pong paigtingin ang kanilang pagnanais na malingkuran ka pa sa mas malalim na kaparaanan, Panginoon. They will not just singing, they will not just sing, they will not just dancing, Panginoon, kundi sila rin po ay magdadala rin ng kaluluwa pabalik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito at sa aming pong pansamantalang paghiwalay, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na pagpisan at paggabay ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Ayan, natatapos na po ang ating gawain. Pwede na po tayong magkabayan. See you on next Sunday. Nangamba sa kawalan, pagkapala mo'y lagi na di matatakot sa panganib. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y di nakatubos, di mapipigil sa pag-abit. Pagkat ikaw ay